Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang barangay kagawad sa San Nicolas, Ilocos Norte at kanyang kinakasama matapos pagbabarilin ng riding in tandem. Chris, nahuli ba yung mga suspect? Connie, naaresto ang isa sa mga suspect sa follow-up operation matapos ituro ng isang saksi. Batay sa investigasyon, kumakain sa veranda ng kanilang bahay ang mga biktima nang dumating ang mga suspect sakay ng motorsiklo at pinagbabaril sila. Dead on the spot ang barangay kagawad, habang sa ospital naman binawian ng buhay ang kinakasama. Tumanggi magbigay ng pahayag sa media ang nahuling suspect na isang pulis. Pero ayon sa pulisya, itinanggi niya ang paratang. Tinutugis pa ang isa pang suspect. Ayon sa magulang ng babaeng biktima, dating kasintahan ng anak nila ang nahuling suspect. Maharap sa reklamong double murder ang suspect. Pumanaw na ang radio broadcaster na si Noel Belen Samar. Siya ang naiulat namin kahapon na miyembro ng media na pinagbabaril sa barangay Morera sa Ginubatan, Albay. 4 na tama ng bala sa katawan ng tinamo ni Samar. Ayon sa pulisya, hindi pa malinaw ang motibo sa krimen pero meron na silang person of interest. Wala pang pahayag ang mga naulila ni Samar. Ito ang GMA Regional TV News. Sa Visayas at Mindanao naman tayo, mainit na balita hatid ng GMA Regional TV. Bangkay na ng matagpuan ang mag-asawa at anak nilang dalagita sa Cagayan de Oro City. Cecil, ano nangyari? Rafi, natrap ang mag-anak sa nasusunog nilang bahay sa Barangay Gusa. Sa CCTV video, kita ang pagsiklab ng apoy gabi nitong Lunes sa gabi ng mga biktima. Mabilis na lumaki at lumagablab ang apoy. Sa isa pang video, kita na nilamon nito ang bahay na halos dingding na lang ang natira. Ayon sa Bureau of Fire Protection, mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang ikalawang palapag ng tirahan. May mga nakaimbak din daw na tela sa loob dahil sastre ang amang senior citizen. 2 ang tinitingnan ng BFP na posibleng sanhi ng apoy, ang LPG na gamit sa pagluluto o ang dekuryenteng makinang panahi kahit matagal na raw na walang kuryente sa bahay. Mahigit 1 linggo bago ang undas, may mga dumadalaw na sa ilang sementeryo sa Visayas at Mindanao. Dito sa Cebu City, 24/7 nang bukas ang mga sementeryo. May ilang bumibisita na sa Careta at Calamba Catholic Cemeteries. Paalala ng lokal na pamahalaan, umiiral na ang liquor ban sa mga sementeryo sa lungsod. Bawal din ang paggamit ng videoke at pagdadala ng mga patalim sa loob. Sa Iloilo City naman, may ilang naglilinis at nagpipintura ng puntod ng mga yumaong kaanak. Ipinagbabawal din ang alak, sugal, pati ang pagdadala ng baril at malakas na speaker sa mga sementeryo sa lungsod. Ang Land Transportation Office Region 6 nagsagawa naman ng roadworthiness check sa mga PUV. 3 bus ang nakitaan ng minor violations gaya ng sirang wiper. Pinaayos ang mga ito bago sila payagang bumiyahe ulit. May mga nag-aayos na rin ng mga musileo at puntod sa Takurong Cemetery sa Sultan Kudarat. Nagsagawa rin ng clearing operations ang lokal na pamahalaan sa mga kalsada sa paligid ng pampublikong sementeryo. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isa umanong NPA leader matapos na makaengkwentro ang tropa ng militar sa Norsagaray, Bulacan. Kinilalang nasawi ni si Jordan Mopon alias Boyong na sangkot umano sa extortion at ilang aktibidad sa Calabarzon. Ayon sa militar, nakatanggap sila ng tip tungkol sa presensya ng mga NPA sa sitio Balagbag sa Barangay San Mateo. Isang rifle ang kabilang sa mga na-recover na ebidensya sa lugar ng engkwentro. Patuloy na tinutugis ng militar ang tumakas ng mga kagrupo ni Boyong.